Kung aakalain mong malala na ang West Philippine Sea sa kamay ng Chinese Maritime Militia, may mas malala pa pala dyan. Nadiskubre kasi ng Argentina na halos mahigit 300 na Chinese Maritime Militia ang tumatambay sa labas ng kanilang exclusive economic zone. Nalaman niya nang may madetect na kakaiba sa kanilang radar system. Nang magpalipad ng fighter jet ng Argentina, yan ang tumambad sa kanila. Yung mga ilaw na yan ay Chinese Maritime Militia. Lalagpas daw yan sa 300 na barkong mula sa China. Pinag-utos na ng presidente ng Argentina na once na pumasok yan sa loob ng 200 nautical mile EEZ, palubugin nyo yung barko ng mga Chinese. Sana ganito din ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos, bombay na agad ang China. Ang kaso ang ginagawa lang ng PCG, tinataboy lang. Tapos wala din, babalik din kinabukasan. Sana gayahin din ni Pangulong Bongbong Marcos itong Taiwanese Coast Guard. Walang pag-aanin lang inaresto ang Chinese ship na illegal daw na nag-ooperate ng walang paalam sa Taiwanese Coast Guard. Pero nang tanungin ng Philippine Navy bakit hindi arestuhin o palubugin ang Chinese, basta daw hindi banta sa buhay ng AFP ang China. Hindi daw magsisimula ng gulo ang AFP. So pag pumasok talaga ang China sa ating EEZ, ang tanging gagawin lang ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard ay palayasin yan. Actions by any foreign power that endangers the lives of Filipino airmen, seamen, and even our troops on the ground are actions that have no place in a civilized world. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Posibleng ang dahilan bakit ayaw pa ng Armed Forces magkagera dahil kulang pa ang weaponry sa digmaan ng AFP. Totoo naman. Kaya nilulugod ng Army ang unang batch ng armas ay binigay ni US President Donald Trump para sa Armed Forces of the Philippines. We are glad to continue, and it also signals basically our strong, long-standing relationship with the US and the Philippines. It has further strengthened the ties between the two countries. Panahon po ni President Donald Trump. So masarap po na makatanggap ng ganitong good news at ang suporta po ng US sa atin ay hindi po mapapasubali. Gaya ng balita natin kahapon, posibleng susunod na buwan o sa susunod na taon, i-release na ni President Trump ang F-16 fighter jet para sa Philippine Air Force at HIMARS naman para sa Philippine Army. Sabi ni Commodore Trinidad, lahat ng plano ng AFP para palakasin ang depensa ng ating bansa ay handang ibigay ng US. Ibig sabihin kasama na dyan ang US Navy warship na ibibigay naman sa Philippine Navy. Already particular programs that higher headquarters has mapped out for this year and even in the years to come. And with this particular unfreezing of the support by the US government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. This will include activities on sea, air, and land, and even our support systems, cyber, and other areas. Kayo, sa tingin nyo, panahon na ba para palubugin ang barko ng China? O wag muna, magpalakas muna tayo ng mga puwersa. I-komento sa baba ng inyong salog.